Because of their, parang ang tinuturo nila sa kanila, kumbaga nung unang panahon ng mga Hapon, sila yung mga makapili. Yung mga nakatalokbong na bayong na may buntas na mata, no? Na pinapanood natin sa mga pelikula na lang. And this tax collector, in the person of Zacchaeus, when he met Jesus, like Paul, no? When Paul met him at the road of Damascus, this Zacchaeus also have a huge turning point in his life. Ang sabi niya, Lord, kung meron man akong kinuhanan na makaiapat na beses, inargabyado, I will give them back 4 times pa, no? Na ibibigay niya, no? Talagang, Jesus never asked him to do that. Ganun din ang mangyayari sa atin. No one will ask us, do. Okay? But it is coming from the heart that is changed, transformed, no? Doon sa pananaw, pagka-encounter nila sa Panginoon, their heart has been touched and transformed. That is the reason why nagkakameron ng turning point sa isang mananampalataya. Kaya nga ang question is, if there is no turning point, ang magiging conclusion mo lang, or concluding factor is, did you really meet Jesus? Meron talagang experience ba ikaw kay Jesus? Or not? At ang kagandahan nito, no? Like the life, kung titignan natin yung life ni Paul, mamamatay tao actually. He's one of the, kumbaga parang religious terrorist siya noon. Pinapapatay niya yung mga Christians. Diba? Sinasalvage, pinakukulong yun all time. Diba? Ang kagandahan nito, yung kanyang nakaraan ay ginagamit niya ngayon. Mapapansin nyo, when he is testifying, no? Ito ako doon. And now here I am. I am what I am because of the grace of God. Napakalaking bagay ng mga karanasan natin noong tayo hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Napakalaking bagay nito sa ating pagbabahagi ng pag-ibig ng Panginoon sa Kristo. Kaya nga, yung mga dati nating ikinahihiya, ngayon ay parang isang naipagmamalaki natin. Hindi yung mga nagawa nating mga mali noon, kundi yung nagawang kabutihan ng Diyos sa atin. Yung pagbabago niya sa atin. Di ba? Makikita natin yun, di ba? Kaya, kung sino man, no, yung naka-experience kay Jesus Christ, kahit nahalang yung kaluluwa niya, when that turning point comes to his life, no, yung kanyang mga karanasan na yon ay magiging plus points pa when he share the goodness and the grace of Jesus Christ. Why? Because sa mga experience natin, doon nakaka-relate yung mga tao. Pag nakita nila, ako nga, no, dati rin akong ganoon, nasasabi nila. And then they will see, especially those people that know us. Kumbaga yung mga knew us, yung mga taong nakakakilala sa atin. Di ba? Makikita nila, nga, no, totoo nga yan, totoo nga may pagbabagong nakikita sa iyo. Yung dating ikaw, hindi ka na dating ganyan. I hope merong mga ganun sa atin, ano? Hindi yung na-encounter niya raw si Jesus Christ. Parang hindi naman, no? Napaka sakit sigurong pakinggan, no? Parang hindi naman kasi wala naman kami nakikita kaiba-iba sa kanya o kapuna-puna na nagbago. Yeah, I'm not saying overnight ang pagbabago, no? It is not. Actually, talagang every now and then, every day of our life, may nababago sa atin. Especially doon sa mga nakagiliwan natin nung una, nakagis na natin, no? Nag-iiba tayo. It is a total contrast of the old self natin. Just imagine, now, si Paul, no? Previously, he was killing Christian, but now he is encouraging Christian. He is teaching Christian. He is giving them hope
kay Jesus Christ na nung una ay kanyang ipinapapatay, ipinakukulong. You see that? You see that very, very contrast? The same way, tayo na nakakilala sa Panginoon, makikita talaga yung contrast ng ating lumang buhay sa bagong buhay natin kay Kristo. Okay? Mangyayari yon if you really know that you have a turning point. Alam nyo, si Pablo, ginagamit niya lagi yung kanyang experience, yung kanyang, yung mga ganyan niya. Because it's true. Lumaganap nga yung kanyang kasikatan, no? And when people, when other Christian, sabihin nila, nandyan si Pablo or si Saul, no? Natatakot sila, even though he's already preaching. Why? Because they know the guy. Na-terror talaga siya. Now, ang kagandahan, ang isa pang pwede nating makita rito, no matter how much you are against Christ before, no, when you experience Jesus Christ, when you encounter Him, no matter how kumbaga, gaano man kahalang yung kaluluwa mo, no? There is no escape in the love of Christ. There is no escape there is no excuse na hindi niya pwede itong i-turn around. And only Jesus can do that. No amount of religion, no amount of good works, no amount of seminars, no amount of other books or yung mga books na magagandang basahin, no amount. It's only Jesus, the Holy Spirit, and the Father can transform man from black to white, no? Hindi sa kulay ito, So, kulay ng kaluluwa yun. Okay? And sabi nga nung isang passage, no? Sabi sa Isaiah, though your sins parang pulang-pula, sabi niya, He can turn them as white as snow. No, kasing puti ng niebe yung snow. So just imagine that. And ang iiwanan ko lang sa inyo, look back to that turning point. At yung mga experience nyo nung mga araw na hindi kayo nakakilala sa Panginoon, ay pwede nyo gamitin ito as a positive tool, no? Para i-encourage yung iba na nakikita nyo ganun din ang ginagawa. Kaya lang minsan kaya hindi natin magawa yon because probably we still hanging on it. Even though you are saying you have an encounter to Jesus Christ, but you are still hanging. Why? Anong problema natin, ano? Why we keep on staying? Kumbaga sa no? May example nga sa Bible, no? It's about the swine. Ano yung swine? Hindi yung swan, Baboy, okay. Yung baboy daw, paliguan mo yan, no? Babalik at babalik din sa putik. Kasi pala, yung katawan ng baboy ay sobrang mainit. Kaya humahanap sila ng malamig, no? Kaya sila naglulubog sa putikan. So, regardless how much you bath, no? Yung paliguan mo yung baboy, clean mo, babalik at babalik sila. That means, walang transformation doon sa baboy. No? It's just, you just cleanse it, and yet, yung kanyang nature talaga ay pupunta doon. But the good thing about Jesus Christ, when you meet Him, no? Merong mga terms tayo na kahit gaano ka pa kasama, no? He can make you righteous. Just trust Him, just listen, no? Kasi nag-listen si Pablo kay Jesus, I will make you an instrument, sabi niya. Alam niyo ba na tayo ay instrument ni Jesus when we believe in Him? Instrument saan? Para makaakay din tayo ng ibang tao. Kumbaga, kapag may mga magagandang tugtugan, halimbawa, no? May combo dyan, o banda, and then nakita mo yung guitarists, ang husay niyang mag-lead, tapos yung drummer, ang husay niyang mag-roll, for example, no? O yung mga lead guitar, bass guitar, and all that.
After the concert, hindi mo sasabihin ang galing-galing.